Magandang umaga sa ating mga kabahagi na tuwing na po'y tumututok dito sa ating programang Pamumuno 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Milion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon para sa ating Pamumuno 2025. Sa pagkakataong ito, Tata Ben, ngayon ay meron na naman tayong itatampok. Isa ring tumatakbo, no? Just like yesterday na tumatakbo. Ako, napapanahon ito, Bet. Oh. Napapanahon itong guest natin. Sapagkat dito natin malalaman ano ang nangyayari sa karamihan sa mga mahirap nating mga babayan na naapektado ng mga sakuna in the past until today. Correct. Sige, pakilala mo na nga. Sige, ang ating mga kasama po ngayon, at magpapahayag ng kanyang mga adhikain, ng kanyang mga plataforma, ay ang isang urban poor leader and activist, community organizer po ito. At pinanganak po ito sa Balud, Masbate. Ayan, kung meron po mga nanonood sa atin ngayon, Masbate niya. Pero po siya po ay lumaki at nagkamalay na dito sa Kamaynilaan. She became a member of Kalipunan ng Damayang Mahihirap or Kadamay simula po noong 2017. Ayun. At siya po ay naging national spokesperson noong Kadamay 2018 at naging National Secretary General naman year 2020. At nanguna sa iba't ibang laban ng mga maralitang Pilipino para sa karapatan sa paninirahan, disenteng kinabukasan, kabuhayan, serbisyong panlipunan at pagpapababa ng bilihin at suportang ayuda. Ang ating po tinutukoy ngayong umagang ito na makakasama natin ay isa ring senatorial candidate ng Makabayan Coalition. Walang iba kundi si Nanay Eufemia Mimi Pet Doringo or Nanay Mimi. Magandang araw po. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakakakita, nanonood sa atin at nakakarinig para po dito sa umagang ito ngayon. Nako, pagka may mga rally protests nung araw, nandyan si Nanay Mimi. Correct. Hanggang ngayon po, sir. Hanggang ngayon pa ba naman? Opo. Hindi pa kayo nangayayat niyan. Correct dahil sabi nga patuloy ang pakikipaglaban. Alright. Kadamay po ito. Ibig sabihin po, sa mga nagkakaedad na rin, na inabot po si Nanay Mimi sa mga lansangan. Ito po mga sumusubaybay sa mga pangangailangan ng mga marita, lalong-lalo na sa mga pabahay. Ano pong nakikita po ninyo? Una-una Nanay Mimi, can you tell us, bakit po ninyo gustong tumakbo? Bakit po ninyo gustong maging senador? Bilang isa po sa biktima at survivor ng Bagyong Undoy, noong 2009 po ay nasira ang aming bahay. 5 months old pa lang po yung bunso kong anak niyan. Tapos naranasan ko pong matira sa relokasyon na sinasabi ng pamahalaan natin, gaganda ang buhay ng mga nililipat dahil gusto nilang tulungan. Pero hindi po gano'n yung aming karanasan. At nung naging membro po ako at leader ng Kadamay, sa pag-iikot po natin sa ating mga komunidad, sa iba't ibang komunidad, sa ibang mga lugar, mas nakita ko po na mas mahirap yung kalagayan ng mga maralitang katulad ko. Bakit po? Bakit nyo nasabing mahirap? Mula po doon sa kakulangan ng mga serbisyong panlipunan, yung usapin po ng tubig. Dapat po may malinis na maiinom na murang tubig. Pero sa mga komunidad po, Wala ba? Ikutin niyo po tubig? yan. May tubig po. Ang tanong, mura ba? Kasi po ang naging sistema, yung tinatawag na parang submeter lang. Kung sino lang, ilang bahay lang po yung may sariling Naku, metro. talaga ng naman. tubig. Ganun ba yun? Oo, makikishare na lang yung iba. Pero di syempre, alam po natin, nagkakaroon na po yun ng patong-patong na halaga. Na magiging dagdag po doon sa gastusin ng bawat Yan po ba pamilya. hanggang ngayon? Yes, sir. At marami pa hong mga komunidad, katulad na lang po doon sa Taguig, nalaman po namin yan nung pumunta tayo. Deep well na ho ang tubig dyan, pero aabot ng 160 per cubic
ang ginagastos ng bawat pamilya. Ibig sabihin yun, Di 125 cubic meters. Ay, ano? 160 pesos per cubic. Per Naku, Kung cubic. makaka 10 cubic ka Oo. sa isang buwan, sir, daig mo pa may swimming pool. Correct. Oo. Opo. Ganon? Ganun Yes, sir. ka, ano? Ganun ka mahal. Mag-senador ka nga na para mabago yan. Opo, yun po yung isang dahilan. Sa tubig Talaga, lang hindi yan. ko alam yun. Sa tubig pa lang po Oo, yan, sir. sa kuryente. May kuryente. Ganon din naman yung ibang proseso ng kuryente, no? Sa meter pa rin. At meron pa nga ho kung sa Pangarap Village, alam namin, mula doon sa nakaraang taon na napuntahan namin yung lugar. Mm. Gusto ng mga taong magkaroon sila ng sariling tubig at kuryente, pero dahil po may issue ng inaagaw yung kanilang lupang tinitirhan, ang eskwelahan po at simbahan doon, blackout. Wala po Walang kuryente. kuryente. Nako, Diyos ko po. Kasi pinasasabog daw po yung transformer mismo ng kuryente doon. Sino nagpapasabog naman? Yung mga umaagaw po ng lupa. No? At na ano po namin Mga yan. singkit po ba ang Intentionally? ano? Mga singkit po ba ito? Hindi po. Pamilya po ni President. Yun, pamilya po. Ganun ba? Yan, Ganun ba? ganon. Nako. Yan. Oo. So matindi ha. Kung sino po yung mga nakapwesto, sila po yung may kapangyarihan para umagaw ng mga lupa kung saan po nakatira ang mga communities. Alright. Nanay Mimi, Mm. nakapag-ikot-ikot na ho kayo sa Yes, sir. buong Kapuluan. Ano? Yes, Nabanggit oo. po ninyo ang sa Taguig. Nabanggit na po ninyo yung sarili nyong relokasyon dito po sa Caloocan yan. ha? Caloocan, sa Hindi nyo Camarin. nabanggit kanina, pero dito sa Caloocan Opo. yan. Ah. Nakita po ba ninyo na ang mga mahirap po nating mga kabayan na relocated because of disasters, no? Yung na tinamaan po ng mga bagyo. Yeah, oo. Pare-pareho po ba ang karanasan nila sa kanilang mga relocation sites? Can you tell Walang us more about it? pinagkaiba. Yes, sir. Kasi nung nakaraan pong nasa Laguna kami, yung mga nakakausap po natin yung nasa tabing Riles naman, no? Kasi may proyekto ngayon, yung pagre-rehabilitate sa mga Riles natin. Oo. Meron na po kami mga nakausap na dati na silang na-relocate, pero bumalik sila dun sa tabi ng Riles. Bakit? Dahil po walang kabuhayan doon sa kung saan sila Nilipatan. na-relocate. Oh. At alam nila, pag bumalik sila sa Riles, mas mabubuhay sila. Mas kaya nilang suportahan yung kanilang pamilya. Ako po mismo ay biktima ng Bagyong Undoy, nabanggit ko kanina. Opo. Nirelocate sa Caloocan. Pinagmamalaki pong first in-city relocation. No? Kasi dahil nga po dun sa paglaban ng kadamay na hindi dapat labas ng Metro Manila kung saan nililipat yung mga tao, di ba? In-city. Oo, in-city po In-city. kami. Pero ganun pa rin naman po dahil walang kabuhayan dun sa relocation namin at kulang pa rin po naman dun sa mga serbisyo. Mahal ang tubig, mahal ang bayarin ng kuryente. Imagine niyo po, 2 beses kami nagbabayad ng kuryente sa isang buwan. Really? Parang gusto ano kong to, malaman. sweldo ha, sumusweldo, kinsenas katapusan, Oh, parang Met, ganun. gusto kong malaman, yung binabayaran po ninyo sa bahay o whatever it is na nilipatan po ninyo. Ano po ba ang kondisyon dyan? Ayun po. Kala po kasi na mas marami sa atin pag na-relocate yung mga Maralita. Libre mula bahay sa- na? Oo, libre. Hindi po ba libre. ganun? Hindi po, sir, libre. May May bayad. bayad po. Okay. No? Okay, kwento po ninyo, magkaano? Kung sa off-city po yan, yung mga tipong Cavite, Laguna, at Bulacan, 200 po per month. Oo. Pero hindi po yan naka-steady, sir. Every 5 years, tumataas po yan. Kasi ang sinasabi ng NHA, escalating daw po yung pagkukwenta nila. No? Every 5 years, bumababa daw po yung halaga ng pera natin. Kaya kailangan habulin. Mag-a-appreciate Talaga. naman yung kanilang Ito budget ng inuhulog. gobyerno natin yan, ha? Oo. Tapos iba po pagdating dito sa mga tinatawag nating in-city, kasi nga po, nandito na yung nakasentro sa kabuhayan. Siguro ganun nila tinitignan. Oo. Mas mahal. Yung sa amin po, kung mapupuntahan niyo po ang Camarin Residences 1, isa po siyang tenement. No, pag sinabi tenement, Oh, yung medium mataas rise na- Parang building. building siya. high rise. Oo. Oo. Pinagmamalaki pa sa amin ng NHA to. Gawa to ng isang malaking kumpanya na gumagawa ng mga condominium, ganyan-ganyan. Wow. Kaya social daw po yung titirhan namin. Ha? ang tanong po, hindi naman kami mayayaman eh. Bakit kami lalagay doon sa relokasyon na mahal ang bayarin? Ayaw ba ninyo yun? 1,000. Sumasakay kayo ng elevator? Wala po siyang elevator. Wala ba?
Teka muna, Opo. hanggang ilang floor yan? 5 floor lang po kasi. Ah, okay. Ang elevator Okay. daw po pag umakyat na ata ng 6 floor pataas. Sampung Oo. tao. Okay. Mahal Oo. po ang bayarin, 1,000 po per month sa first floor. Okay. Pag umaakyat na ng second floor, yung sa amin po second floor 900, less 100. Yung fifth floor 600. Sige po, tignan natin siya na kung nangungupahan ka, mas mura siya. Oo. Pero dahil wala pong kabuhayan doon sa relokasyon kung saan kami nalipat, kaya po, yun ang masakit. Wala kayong pambayad. Wala natural. kayong pambayad. Oo. Jesus Diba? Mariano Oo. Garapal. Alam, mahirap. unahin pa ho ba namin yung pambayad sa bahay kung hindi ba namin papakainin ang aming mga anak? Pagkain muna. Hindi ba namin papapasukin sa eskwela ang aming mga anak? Alright. Nako. So, yan, Ayan Met, na. ang karanasan po ni Nanay Mimi Oo, sa sa mga papahay. relocation. Of Yes. course, marami pang kwento tungkol dyan. Correct. Pero Oo. sa pag-iikot po ninyo, Ma'am Mimi, ano po ang naranasan po ninyo? Na karanasan po ng ating mga mahihirap naman sa presyo ng mga pagkain, agricultural Bilihin. products, sa mga Oo. iba't ibang lugar, na nadalaw na po ninyo. Yan ay sasagutin ni Nanay Yan, Mimi, ha? Pero saglit lang, ha, mga kabahagi, dahil oras na para tayo ay mag-break dito sa Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, muli po tayong nagbabalik dito sa Pamumuno 2025. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. Kasama natin si Tata Ben Paipon. And of course, our guest for today, ayan, isa sa mga tumatakbo sa pagkasenador, si Eufemia Pet Doringo or si Nanay Mimi ng Kadamay. Ayun, Okay, so ito, balikan natin po yung katanungan, Nanay Mimi ni Tata Ben. Pagdating po sa mga bilihin, sa pagkain, sabi nyo kanina, mas uunahin nyo po syempreng yung pagkain kaysa dun sa babayaran nyo sa bahay o yung paghahatid, yung mga kailangan ng inyong anak sa eskwelahan. So, ano naman ang masasabi nyo po sa halaga ng pagkain sa ngayon? Natutugunan ba natin ito? Sa ngayon po kasi dahil sa sobrang taas na ng mga presyo ng mga bilihin, lalo na po yung bigas, wala naman pong 20 pesos na kilo ng bigas sa lahat po ng naikot namin palengke sa Buong bansa Pilipinas. natin. Hindi pa naman po kami nakaikot ng buong bansa, pero sa dami po ng napuntahan natin, wala po kami talagang makitang 20 pesos na kilo ng bigas. 25. Wala rin po eh. Taasan na po natin. Nasa 40. 30. Nasa Wala 40 na po pataas yung nakikita Diyos natin. ko. Tapos syempre po, yung isa, binabanggit nga namin, mababa po ang sahod sa probinsya kasi sabi, mura daw ang bilihin. Pero na nagpunta po kami sa Laguna, ito lang pong taon na to hindi ko lang maalala kung January o February, pero may 70 pesos na kilo ng bigas sa kanila. Ano po? Habang ang sahod po nila ay nasa 500 mahigit lang. Oh my God. Sa Nueva- Kasi mas mababa po yung sahod Opo. sa mga probinsya. Opo, 'di ba? Kaya hindi po Mas tama mataas yung pala ang bigas doon. katwiran na kaya Mahal. mura ang sahod sa probinsya dahil mura din ang presyo ng mga bilihin. Hindi po ganoon Hindi ganun. Hindi Opo, pala. sa Kabaliktaran. nakita po namin, sa nakita po namin, nakalapag po talaga kami doon sa area. Napatunayan namin na hindi Nakaikot po kayo ganon. sa mga Yes po. palengke doon, mga pamilihan. Tapos nung panahon po na umabot ng 200 ang kilo ng kamatis dito, sa Nueva Ecija po, nung panahon na yon, nasa 40-50 ang kilo ng kamatis. Pero magkano po ang sahod ng mga tao doon? 300 plus lang. Ay mabuti nga kung meron pang 40 to 50 pesos per kilo. Oo. Hindi po tinatapon na po ang kamatis ngayon. Yung mga Yan sa Nueva Ecija. Kaya nga po, nakikita po talaga natin may mali po doon sa pamamaraan kung paano nire-resolve yung problema natin sa kawalan ng sapat na pagkain, kawalan ng sapat na sahod para sa mga manggagawa. Kaya po, nandito po si Nanay Mimi, tumatakbo para maging boses ng kapwa maralita. Opo. Oo. Okay. So, lipat naman po tayo pagdating sa sweldo, ng ating mga manggagawa. Dahil ito yung madalas din nadidinig nating hinaing ng mga nasa urban poor, di ba? Apo. Na sabi nga oo, merong trabaho, pero maswerte na yung talagang iba na mga kabahagi natin na tumatanggap ng minimum. Pero ano po masasabi nyo when it comes to minimum na sinasweldo ngayon ng mga manggagawa?
Sapat po ba yan? Tama ba yan? Hindi Oo. po. Talagang, ako po bilang nanay, konsumido po ako kada araw kung paano ko pagkakasyahin yung sahod ng mister ko. Ang mister ko po, nagtatrabaho sa probinsya, no? Sa Pampanga. At alam po natin magkano lang ang sinasahod doon. Pero yung kalakhan po dito sa Metro Manila na may pinakamataas na sahod na 645, alam po namin, ganun din po yung problema ng mga kapwa ko mga nanay. Hindi po sapat. Imagine mo, 645, 5 miyembro ng pamilya. Sabihin na natin na may tagwa 120 kada isang tao. Sapat po ba ang 120 sa isang araw? Mag-aaral ang estudyante, papasok siya sa school, papasok yung mister mo sa trabaho. Magkano na po ang pamasahe? LRT, tumaas na ang singil. Do? Tapos, yung presyo ng pagkain, napakamahal. Yung presyo ng mga pangangailangan natin, tubig, kuryente, napakamahal. Kaya po, ito pong hindi pagiging sapat ng sahod ng mga manggagawa, malaki pong stress sa mga kapwa ko kababaihan, kapwa ko nanay. Ito Opo. sagot ng ating gobyerno, Nanay Mimi. Opo. Pansinin po ninyong mabuti do. Reklamo kayo ng reklamo. Mahirap kayo. Mahirap. Mataas ang presyo ng bigas, kulang ang sweldo, and so on and so forth. Sabi ng gobyerno, dami namin binibigay sa inyong ayuda na. Ayan, Leo. Di ba, ayuda? Merong AKAP, merong may tupad. AICS, merong tupad, merong Yes. WPs, and so on and so forth. Nanay Mimi, sabihin mo nga sa akin, nakatanggap ka na ba ni isa sa mga ito? Nakatanggap po ako nung SAP nung panahon po nung SAP. pandemic, Pandemic, no? Anong Yes, natanggap po nyo? Yung dalawang 8K, Okay. dalawang 8,000 plus may isang 4,000. Saan yun? Yung AKAP? Hindi pa AKAP Hindi yun. pa po. Sa SAP programa yun. po ng SAP yan. Yung pandemic, nung panahon po ng nga, COVID. pandemic. Opo. Opo. Pero yung tupad, may mga, alam po ako mga kapwa ko mga maralita na Nakatanggap. nakakapasok sa tupad. Kahit po for peace beneficiaries, marami sa mga maralita. Kaya po di ba ginawa yung programang yan para sa Maralita. mahihirap. Yes, of Opo. course. May Diba? smartphone na pala Opo. sila. Pero ako po, ang masasabi ko, tama na makatanggap ng relief ang mga tao sa panahon na may kalamidad. Kasi pangunahin, kailangan po pagkain eh. Yes. Pero hindi sagot yung ayuda para sabihin natin na yung buong buhay niya ay makocompensate. Oo. Ang kailangan po ng mga tao ay regular na trabaho na may nakabubuhay na sahod, antas family living wage. Ayun. Hindi po parang band-aid solution. Ayaw po namin ng band-aid solution. So, ayaw mo ng ganun. Ayaw mo Opo. ng mga ayuda Oo, na yan. kasi binabalik din po sa amin ng pamahalaan, di ba? Hingi kayo ng hingi. Hindi kami hihingi kung sapat po yung natatanggap namin. Kulang eh. May kakulangan. Pero hindi po para lang bigyan kami ng dole out. Ang gusto natin, trabaho. Maganda yung Yes. sinabi ni Nanay Mimi eh. Okay yung ayuda pagka merong disaster. Opo. Yan. Yung oo. bang napinsala ka, na-disgrasya yung Panandalian, pamilya mo, nasira yung bahay mo, Correct. dapat may ayuda talaga. Oo. Yung immediate assistance. Yes, sir. Pero hindi po yung pang-araw-araw na Na hindi naman nakakasapat hindi naman din. hindi Oo. yung bang pang-araw-araw pangangailangan mo ibibigay na lang ng gobyerno para bagang parasite ka na. Yeah. Hindi ganun. Ang sinasabi ni Nanay Mimi, kailangan dito bigyan mo ng pangkabuhayan yung Yan. tao Pangkabuhayan. at sila na bahala sa kanilang Yes. sarili. Oo. Pero kung wala po nun, delikadong buhay. Hindi po sapat ang ayuda ng AKAP. Nakatanggap na ba kayo ng AKAP? Hindi po Nayakap kasi na siya ng pag Naakap na ka na ba? nung tinitignan po namin sino po ba yung makakatanggap nitong akap, ito Oo. po yung sa mga manggagawa na kulang ang sahod. Correct. Hindi po kami manggagawa nasa kumpanya o nasa pagawaan. Kami po ay mga informal workers. Pag informal, hindi kasali. Marami po sa miyembro ng Kadamay ay mga vendors. Pero ang pinakamalaking problema po ng mga nininda ay ang privatization ng mga pampublikong palengke at malaki po ang impact niyan sa kabuhayan ng mga kapwa ko maralita. Kaya hindi kayo makakapagtinda rin. Ayaw po Oo. ninyo na privatize yung mga palengke?
Sir, kung ang dahilan pa kasi ng pamahalaan kaya pina-privatize, binomodernize, ay para daw maging malinis ang palengke, hindi na mabaho. Maayos. Sa totoo lang, kayang gawin po yan ng mga vendors. Ma-organize lang sila. Pero yung kapalit po, nung peking mga programa ng pamahalaan natin, mawawalan ng pwesto ang mga manininda dahil tataas ang renta pag Correct. na-privatize na po ang mga pampublikong palengke. Oo. Mawawalan ng kita ang mga tricycle driver, ang mga jeepney drivers na kumukuha ng mga pasahero dyan sa loob ng palengke, di ba? At ang malaking impact po niya sa atin bilang mga consumer, syempre tataas po yung mga bilihin, yung presyo ng bilihin. Impact nito sa ating mga magsasaka, sila po ay mapagbabawalan na magpasok ng kanilang mga produkto dahil pangunahin kukuha ang mga private Companies, yung oo. nagmamanage po ng palengke sa mga contact na nila. Oo, Paano po yung suki na ng mga Yung mga dealer, Oo. sa mga dealer na sa direkta, no? Kaya hindi lang po ito usapin ng mga manininda, usapin Oo. po ito ng buong taong bayan. Okay. Ito po, parang napupunta na po tayo dito sa talagang problema ng bayan na po natin. May tinatawag po silang inflation. Yeah. Oo. Mananay Mimi. Pagtaas ng inflation. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin na hindi na natin abot. Meron po ba kayong solusyon dyan? Kaya naman po hindi natin naaabot yung mga presyo kasi nga wala tayong maayos na pasahod, no? Yung nakabubuhay na sahod. Kaya naman po nagkakaroon ng inflation na tinatawag, 'di ba? Dahil hindi po kinakaya ng mga taong bumili. Sabi na nga ng mga employers, yung mga may-ari ng mga pagawaan, inflationary kapitalista, daw po yung pagka tinaasan mo ang sweldo ng mga manggagawa. Ano sagot Yun. po ninyo dyan? Aha. Sa totoo lang, sir, yung sinasabi po na parang makakapagpabigat sa mga may-ari, Yes. Opo. yung pagpapataas ng sahod, imagine niyo po, kung mataas ang sahod ng manggagawa, masaya po siya. Mas magiging produktibo po siya. At saan niya pa gagamitin yung sinuweldo niya? Pambili ng Pambili. pagkain. Pambili ng masustansyang pagkain at hindi lang po Yes. noodles. Oo. O hindi magtitipid ang mga manggagawa para maglakad, papasok na kanilang mga pagawaan. Kaya malaki po ang ikot nun ng ekonomiya natin kasi magkakatulungan ang mga manggagawa at yung agrikultura natin. Yun naman po yung magpapaikot ng ekonomiya natin eh. Yes, malaki. Malaki ang niya, ang Hindi bash po niya. kami magbabangko ng sahod ng mga manggagawa. Anong natapos po ninyo, ma'am? Nagtapos po ba kayong economic course? diba? Ha? Ako po ay high school graduate, sir, pero dahil po sa karanasan sa mga napupuntahan natin mga area at nalalaman natin problema, alam ko po sa sarili ko, tama yung gagawin namin mga batas. Kasi ito sinasabi Yun ni... ang kagandahan nun. Net, Through ito sinasabi ni experience. Mimi, Yes. kabaliktaran ng mga sinasabi ng mga edukadong mga negosyante Yun ang na nakakalangkot nagtapos doon. po ng economics degree sa Wharton University, sa Harvard University, and so Correct. Nanay Mimi, high school graduate po kayo, di ba? Apo. Pero nakikita po ninyo ang solusyon sa problema po natin. Kasi po, sir, bahagi ako ng moralita. Alam ko, danas ko araw-araw yung hirap ng hindi makakain ng 3 beses sa isang araw, makikipagpambuno ka sa lansangan para makasakay, yung pawis at pagod mo, yung kakulangan ng mga serbisyong panlipunan na dapat tinatamasa ng bawat isa sa atin. Kasi lahat tayo nagbabayad ng buwis. At kailangan itong ibalik sa atin ng ating pamahalaan bilang serbisyo. Correct. Oo. Pero sa karanasan po namin, pribilehiyo ang magpaaral ng anak. Pribilehiyo ang makapagpagamot ka ng sakit mo. Kasi kailangan mo may pera ka para ka magkaroon ng ganitong serbisyo. Hindi po serbisyo ang tawag doon. Nako. 'Di ba? Oo. Negosyo. Yan. Kaya ganun Negosyong siya. pabahay, negosyong Oo. edukasyon, negosyong pangkalusugan. Correct. Kaya nakikita natin, from Nakangiti experience. nakangiti po si Nanay Mimi Oo. pagka sinasabi po ito, pero nakikita ko, naluluha po Hindi, kayo. parang sa tono ng kanyang Parang pananalita, nga, parang damang-dama po niya naiiyak eh. na siya eh. Ay, Diba? alam niyo po yung nakakagigil, sir. Yung gusto mong gumanon, Ilabas pero na yan. kailangan pigilin mo eh. Correct. Baka mamaya kung ano yung kilala po masabi. natin si Nanay Mimi po nung araw pa po, mga babae. Nakikita po natin sa mga lansan. Lumalaban po ito eh. Nakikipaglaban, Nasa Radio Sige. Veritas po ako noon. Nanay Mimi Ay, na ho kayo. Salamat po. Okay, Kanya sige. ako eh. So, Naku, mamaya. natutuwa po ako, nandito po kayo. Salamat po. And nakikipagsapalaran po kayo na lumaban para sa ikabubuti ng mga maralita po dito sa ating bansa. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.
Nako, pag-usapan naman natin yung isa pang problema actually ng mga since na napag-usapan kanina Nanay Mimi, no, yung tungkol sa pabahay, 'di ba? Mm. Kasi ang alam ko, and even dun sa lugar namin na kung saan ang mga nangangasiwa talaga ng mga pabahay ay ang National Housing Authority, hindi ba? So, sa ngayon, ano po ang masasabi nyo sa mga programa ng NHA para Parang sa hindi mga na gumagawa ng pabahay ang National Housing Authority. Diba? Sila dapat namumuno dyan Parang NFA din po. Oo. Hindi na po namimili ng palay sa mga magsasaka. Kanya tingnan niya ba nangyayari Hindi na sa sila buhay natin? hindi na sila ang nangunguna Hindi sa na po eh. pagbibigay, Opo. no? Nanay Mimi. Kaya nga po, epekto po to sir nung nung right sizing na binatas ni Pangulong BBM, no, nung pagpasok niya. Oo. Kung saan ngayon po, yung mamamahala na sa usapin ng pabahay ay yung DSUD, Department of Human Settlement and Urban Development, na sa tingin po ng kadamay, ang kritik po namin dito, negosyong pabahay. Hindi niya po masasagot yung 6.5 na housing backlog dahil inililipat lang po nila yung responsibilidad na dapat nakabalikat sa NHA papunta po sa mga LGU, sa local government units. Tapos, ang magiging kapartner po nila dyan, mga private o kaya mangungutang sa mga bangko. At alam po natin, pag ganito po yung naging sistema, malaki po yung babayaran ng mga tao. Katulad po na nabanggit ko sa inyo kanina, di ba? Sa amin po, 1,000 yung pinakamahal. Sa per 5 years para po dun sa isang unit. Pero po dito sa ilalim ng DSUD, nung nakausap po namin mismo si Secretary Acusar, 3,000 at yung pag-aaral ng ibang organisasyon, nasa 3,000 to 7,000 yung monthly amortization. Tanong ko po, kaya po ba ito ng mga maralita? Sir, hindi. Mahihirapan. Hindi kakayanin ng mga maralita yan. Oo. Kasi wala nga pong kabuhayan eh. Yung mga pagtitinda po namin sa mga palengke, mabilang ambulant vendors, pedicab drivers, magkano lang po ang inuuwing kita niyan sa isang araw? Oo. Siyempre, yun nga po, unahin mo yung pagkain, yung edukasyon ng iyong anak, yung pambayad sa tubig at kuryente. Ito na po magpapalit doon sa NHA, National Housing Authority. Hindi niya po papalitan ang NHA, pero Ando pa rin. i-under po ng DSUD ang NHA. This should is Department Of of Human Settlement and Urban Development. Okay. So ang ano bang magiging function ng NHA kung gayon, 'di ba? Ang NHA po ay mas ngayon kasi napakababa rin po ng ng binigay na pondo. Tutusin nga pang lang po yan, hindi para magpagawa ng bahay. Kung hindi, mapupunta lang sa mga demolition ng mga komunidad. Dahil para po yan sa road widening, Sa ibang project. sa ibang para gagawin. bigyan daan ng mga bago magmay-ari ng mga lupain na dapat po Yan. pinagtayuan ng bahay Opo. ng mga maralita. Tapos, yan po ba ang yes dahilan kung po. bakit sinusunog yung iba? Ay, opo. Talaga po, Sinusunog kami po, talaga? ako sir, mismo personal. Oh. Meron pong community sa Quezon City, Sitio San Isidro. Noon magkaroon po ng pagdidemolish dyan, yung isang tao po mula sa LGU ang nagsabi dun sa isang residente, humawa ka ng pusa, lagyan mo ng tela, balutin mo ng tela, lagyan mo, anahan mo ng gaas, Para yun ang paapuyan mo at ibato mo para wash out na. Kanino niya po yung ipinatutungkol? Sa community, kung saan ang Community, galing natural. yung Opo. residente. Naku. Kaya mas napatunayan po namin sa bahagi ng Kadamay na gawain talaga ng mga taong gustong kumuha dun sa mga lupa ng komunidad, yung ganitong panununog. Ito, Yes, Nanay oo. Mimi, pasensya na po kayo. Opo. Pero itong napupuna ko kasi. Buwan po ng Marso ho ngayon, di ba? Mel? Ayan, Opo. mga Buwan ng Marso. Di ba? Marami Prevention tayong Month ngayon. sunog-sunog. Fire Prevention Month. Month. Pero bakit ang dami pong sunog? Hindi po natin alam kung bakit nagkakasunog. Yan pala meron pong Baka may pinakakawalan ganun. na pusa, Yeah. nilagyan ng gasolina yung pusa. Para mag-apoy yung isang Mag- lugar. Panginoon ko po. Yung mga Huwag naman ganyan, po sir. sana, Nanay Mimi. At kahit po yung misong, kunyari, merong mangungupahan sa community, pero walang mga gamit.
Tapos magugulat ka, ang sasabihin, nag-overheat yung rice cooker kasi iniwanan nung Pumutok po yung Opo, LPG. yung mga ganyan, Ganon, di ba? meron. Pamamaraan Faulty yan, sir. wiring. Bakit po nangyayari ito? Ang sinasabi po namin, mas mabilis magpaalis ng mga tao sa komunidad pag sunog na. Oo nga naman. Walang sisisihin kasi sasabihin, aksidente ang sunog. Yes. Pero kung tutusin, ang may responsibilidad po, sino yung tumatarget dun sa community. Okay. Yung malalaman po Private? ninyo yan, Oo. sino yung pumalit. Ayun. Ayan, sino nag-take Si- over. Let's say, kung merong tinayong gusali dyan, kanino yung Ito na po ba gusali ang na yun? trabaho ng DSUD? Ang DSUD po kasi, sir, yun nga po, magpapagawa. Di ba po, may 6.5 housing backlog. Ang sinasabi po ni BBM dyan, kailangan daw resolbahin yung housing backlog. Kaya Yes. inutusan niya ang DSUD na magpatayo ng mga Ng mga pabahay. bahay. Pero yun nga po yung sinasabi namin sa inyo, sir, kung hindi po disente, abot kaya, pangmasa ang mga pabahay para sa maralita. Wala rin. Kahit po ipatayo niyo po yan pagkaganda-gandang kondominium, aalisan niya ng mga tao dahil wala Wala siyang silang kabuhayan. Okay. Kaya Eto- pala yung dito sa Santa Cruz. Okay. Di ba? Meron dyan mga oo. Di ba, ang Sa dami na Quirino. matatayog na mga Sa gusali Quirino, dyan. yung sa mga- may dating Smoky Mountain, di Opo, ba? oo, Nabaliwala rin. Yung condominium po, alam niyo po ba, di ba? condominium. Galing yan sa mga maralita. Pinapwestohan para magpatayo ng maraming natanggal para tayo yung condominium. Correct. Alam niyo po ba, sir, yung mga taong nilipat dyan, Oo. ang alam namin sa datos, nasa 129 yung apektado. Mula doon Yes. sa dati, tapos nilipat. Pero hindi po lahat yun nakalipat. Kasi, kina-qualified po yung mga beneficiaryo batay doon sa kakayanan mong magbayad. Nagbayad. Naku, Panginoon ko, yan Pagka ang wala Tapos kang sinasabi. ngayon, pambayad, dahil wala na rin po silang pambayad, mapapaalis din po sila. Nako. At back to original site. Oo. Ganun Sana pa naman rin. po sila. Oo. Gagala na naman po sila sa Squatter lansangan. na naman sila. Kaya Eto, pala. Nanay Mimi, kanina binanggit mo na kayo ay nabiktima ng undoy, di ba, no? When it comes to disaster preparedness, may naiisip ka ba na magandang dapat gawin ng ating pamahalaan? If in case ikaw ay makapwesto, di ba, bilang senador, ano po ang plano ninyo? Kasi parang kinukulang pa tayo sa paghahanda sa pagharap sa mga disaster. Opo. Kahapon po ay galing lang ako ng Palawan. At isang malaking issue po dyan, yung mining, no? Kaya na sumisira dun sa ating kalikasan. Sira na raw po yung kabundukan ng Puerto Oo. Princesa. Yes po. Kaya po, mabuti nga po nagkaroon ng moratorium. Pero ang gusto po natin sabihin, dapat protektahan natin, hindi lang po sa Palawan, sa buong bansa natin, ang ating mga kagubatan, ang ating mga kabundukan. At siguraduhin natin na walang mga punong mapuputol para lang sa pagganansya ng mga negosyante. Pwedeng magputol para magpatayo ng mga pabahay, magamit sa mga pangangailangan natin. Ganon din naman po ang mine, di ba? Kung maglilingkod siya sa taong bayan, pwede. Pero kung para lang Pagsarili. pagkakitaan, wag na. Yes. At tapos tayo rin yung apektado. Tapos syempre po, ayusin natin yung mga proyekto. Itayo natin yung mga proyektong kailangan talaga ng taong bayan, ang pampublikong eskwelahan, ang pampublikong ospital. Hindi puro tulay. Na sino lang po ba yung makakagamit ng mga tulay na yan? Yung may pambayad. Pag nagutom po ba tayo, makakain po ba natin ang bawat poste ng mga tulay na yan? Nako, Hindi po. malaking tanong yan. Makakadaan ka naman sa di arkong tulay. Ay, hindi nga po sir, kasi wala akong pambayad. Di ba? Wala kang pambayad. Kada pasok mo at labas mo, may bayad eh. O, Oh my diba? Malaki ang binabayad. At Pero ito, makaka- Nanay yes Mimi, po. ito, ano lang ako, no? Kasi sabi nila, pagka daw po narinig nila ang word na kadamay, na nakakabit dun yung bang sinasabing dati na kayo daw po ay mga lumusob dun sa mga pabahay ng gobyerno na sabi nga hindi naman daw dapat sa inyo, pero biglang mga pinasok. Kaya sabi lang, pagkano, mag-iingat kayo kasi susugod ang kadamay at kukunin ng inyong mga bahay. Ano po ang masasabi nyo doon sa ganitong mga perception na parang naging negatibo ang kadamay before? Kaya rin ako, ma'am, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na nalilinaw namin lagi yung black prop na ginawa sa
Occupy Pandia. Sino nagpakalat nun? Oo nga. Siyempre po, gusto niyo po bang banggitin ko? Ayan. Okay. Ayun. Sige, wag na. Yun. Ang ano po kasi noong 2017, nangyari po ang Pandia Occupy, no? Mahigit 5,000 kabahayan na nakatiwangwang ng 5 years to 10 years na panahon na hindi nalipatan ng mga taong sinasabing benepisyaryo. Oo. Dahil yun din po yung ano nila, walang kabuhayan, napakahirap ng transportasyon, walang maayos na serbisyo ng tubig at kuryente. Opo. 6 na pabahay po yan sa Pandibulacan na inokupa. At 2 po dyan ay para sa BFP, Bureau of Fire, at yung isa po para sa mga uniform personnel. Okay. Hindi po yan basta-basta ginawa, sir, ng walang mga pag-aaral. Kasi Oo. ang layunin po talaga ng Kadamay nung napuntahan yung relokasyon. Yung Kasi alam relocation po site. naman talaga, ang problema sa mga relokasyon, yung kawalan ng serbisyo ng tubig at kuryente. Correct. Oo. Pero pagdating po doon sa isang konsultahang bayan na ginawa, na mismong mga tao po sa paligid ng Pandibulacan ang nandoon, sila po ang nag-raise. Bakit hindi po natin isama dito yung usapin ng pabahay? Ay ano po gusto nyo? Yung mga tiwangwang na pabahay po dito, mga tauhan. Asan po ang tiwangwang na pabahay? Ayan sir, nakikita niyo yung mga talahib na yan. Pag hinawi niyo po yan, puro bahay po yan. Ayun. At syempre, Ganun? inimbestigahan po yan ng Kadamay. Oo. Talaga po sir, hindi mo makikita ang mga bubong dahil mas mataas pa ang talahib. Sa talahib. At makakakita ka na ng balat ng ahas na ganyan kalaki. Imagine mo yun, sir. Ibig sabihin, ang tagal, pinagdaahan ng ang laki na. ahas doon. Nasisira ang mga bahay pero walang nakatira. So that's 8 the years. time na kayo po ay pumunta doon. Nakipag-usap po ang Kadamay. Siyempre, inaalam po namin sino po ba talaga ang beneficiary nito mga pabahay na to, sino yung mga dapat kausapin. At mula po dun sa mga leader ng national ng Kadamay, wala pa po ako sa Kadamay National niyan. Tapos yung mga leader natin sa lokal, nakipag-usap sa barangay captain na sumasakop ng mga pabahay, yung mga beneficiaryo, sabi po nila, kung ibibigay yan sa inyo ng pamahalaan, wala kaming tutol. Kasi kahit kami, ayaw talaga namin tirhan. Kahit kinakaltasan na kami, hindi namin titirahin yan. Kasi kung sa Maynila ang trabaho namin, yun mo, Dito ako titira sa Pandi. tapos pupunta kang Pandi, Layo. paano niya raw mapupuntahan araw-araw yung asawa niya? Tricycle pa lang po doon, 150 na. Nako. Bago ka makasakay ng bus. So what happened? Anong nangyari? Ayan, after sir nung mga ilang konsultasyon, nagpadala kami ng mga sulat sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa lahat po ng K-shelter agencies, meron po yung pinasa. Yung mga tao, ang tawag po namin doon, socio-economic form. Para ipakita magkano yung kinikita ng mga tao at magkano yung kakayanay niyang pambayad doon sa bahay. No? Tapos, pagdating po, nagalit na yung mga tao kasi almost 2 years, sir, Walang nakatira. na nakikipagdialogo sila, Nakikipagdialogo. nakikipagpadala Sila sila na ng mag-take sulat. over. Wala pong bumabalik na magandang tugon. Yung pala. Kaya Correct. po, yun na, nagplano na. March 7 ng 2017, inukupa Inukupa. ang 6 na pabahay. As in pumunta. At So, hanggang it's not- ngayon po, ang maganda, yung 5,000 mahigit na naukupa ang pabahay, may mga nakatira na. Yan. At hindi na sayang ang pondo ng taong bayan. Correct. Kasi may tumao na po sa Ayun. bahay. At least na clear ha na hindi lang basta invasion ito ng Kadamay. So there's the process. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, naku, dumating na tayo sa final segment ng ating programa ngayong araw na ito. Eto ha, mga pa-shout out at merong mga questions din dito. Okay, shout out muna tayo bago makalimutan, di ba? Hello to MJ Santos, Mikel Cruz, Lizelle Carranza, Rona Manlapas, Karil Renia, Nene Grande, Melissa Carcedo Galindez, Ana Marie Dan, Arnel Ladica. Ayan, hello sa inyo. At kay Eden Pedralves, good morning po Sir Ben and Mamet. Kay John De Leon, John Gabriel De Leon Balena, 23 na ni Mimi Doringo. Aba! Oo. Ay, batiin ko rin si Uno Maki and of course si Karen Mendoza Pama. Si John Serge Garcia Magat may question. Nani Mimi Doringo, ano po ang inyong plano para mas maitaas naman ang kalidad ng edukasyon sa bansa? Ayan. Yes, Nanay Mimi. Akala ko po, shout out pa rin. Siyempre Okay. po, ako talaga, bilang nanay po, gusto ko talaga lahat ng kabataan ay makapagtapos ng pag-aaral. Susuportahan ko po yung ginagawa ni Congresswoman Franz Castro bilang teacher
no, na sisiguraduhin po ang tamang budget para sa edukasyon, para hindi lang po masabing basta pumasok lang ang bata. At syempre kailangan po yung talagang lagi namin sinasabi, no, sa bahay pa lang dapat nakakakain na ng maayos sa mga bata para sila mismo makapag-focus sila sa pag-aaral. At hindi na dapat nagkakaroon pa ng mga tinatawag na part-time. Yung mga estudyante na mag-aaral tapos magtatrabaho. Di ba dapat nakapokus lang po Nakapokus. sila para sa pag-aaral. Yes. Para mas maging maunlad po. Okay, sige. Alright. Tataben ang ating matinding tanong para sa ating guest lagi. Nasa sayo. Palagay ko, walang matinding tanong dito kay kay Nanay Mimi. Correct. Kasi talagang from experience, life experience, alam na niya kung anong nangyayari. At nakikita po niya kung anong solusyon. Yes. So you are now running. Tumatakbo po ko yung pang-senador. Opo. Ano sa tingin po ninyo, bakit kayo ang iboboto ng taong bayan? Ito po yung camera ninyo. Kausapin niyo po ang Kausapin po ating niyo sila. taong bayan. Ayan. Sa lahat po ng mga kapwa mga maralita, sa mga nanay, syempre sa buong taong bayan at sa aking mga junakis. Ayan. Bakit po si Nanay Mimi yung kailangang isa sa umupong senador sa 2025 sa Mayo po? Una, dahil bahagi po ako ng maralita. Bahagi po ako ng taong bayan. Alam ko po yung problema natin, ang kakulangan ng katiyakan sa paninirahan, ang kakulangan sa kabuhayan, yung hindi po natin nakakamit ng mga serbisyong panlipunan, at yung isang gobyerno na para sa ating lahat. At iyan po yung bibit-biting kong plataforma kasama ng pangkabuuang programa ng Makabayang Koalisyon, ang pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa. Hindi lang po dapat basta pagtaas, ito po ay dapat nakabatay sa family living wage na sinasabi 1,200. Sirain na po natin o basagin natin ang Regional Wage Board para po hindi rin ma-congest ang Metro Manila, kasi lahat naman po kaya nandirito sa Metro Manila dahil naghahangad na mataas na sahod. Opo. Opo. Makakasagot din po ito sa traffic. Oo. Di ba? Oo. Kaya po, Nababawasan ang tao. kaya po talagang maganda po ang plataforma ng Makabayan Coalition. Dahil 11 senatoriables po yan na may mga sari-sariling mga sektor, no? At syempre po, gusto natin na yung bawat pondo ng mamamayan, yung buwis na binabayaran natin, magamit po talaga bilang serbisyo. Yes. At ako po, si Nanay Mimi, ang magiging kadamay nyo, ang magiging boses ninyo sa Senado para matupad po natin na magkaroon talaga ng ginhawa ang taong bayan. Hindi para sa ilan, lalong hindi para sa dayuhan, kung hindi para sa taong bayan ang bitbit namin plataforma. Wow. Salamat po. Oo. Gusto ko lang balikan yung pandi. Oo, sa pandi. Oo. Maikli lang ito, Kamimi, Nanay Mimi. Anong nangyari after that? Nang nakapag-occupy po, Opo. ay matindi pong atake ang kinaharap ng mga miyembro ng kadamay, yung pandilin lang, fake surrendery, na Oo. para lang sa hangarin ng mga tao na magkaroon sila ng entry pass. Alam niyo po ba, bigla silang binitbit papunta sa Camp Olivas. Tapos sabi, bibigyan sila ng entry pass doon. Hindi po nila nakamit yan. Inilantad po sila bilang mga surrendery. Surrendery. Yung 2017. Kasi di ba parang inano kayo na mga rebelde. Yes po. Oo. May mga red tagging kami. Oo. Diba? Pero hindi talaga kayo related. Totoo Sa ba? rebelde. Rebelde kayo? Oo. Sabi ko nga po sa kanila, at paano po bang rebelde ang pinag-uusapan natin, yung NPA na sinasabi nila? Yung nasa bundok, may armas. Kailan po nila kami nakitang may hawak ng armas? Kailan kami namundok? Oo. Lagi kaming nasa lansangan eh. Oo nga po. Nagtatrabaho. Pangalawa, kung NPA po na sa usapan ng mga communities, no permanent address, yan, pasok po kami dyan. Kasi lagit-lagi may tendency pong mawala kami sa aming tirahan. Ayun. Opo. Ito panahon ng 2017, ika Yes ninyo. po. Yan, oo. Panahon ng presidente po natin si Kaya po malaki po talaga ang kasalanan ni Rodrigo Duterte. Hindi lang po sa usapin ng war on drugs, ng EJ case, kung hindi po yung paghihirap natin ngayon. Siya po ang nagpasa ng train law, siya po ang nagpasa ng rice liberalization law, ang NTF-ELCAC na umaatake sa amin bilang mga nagsasalita para sa karapatan ng taong bayan. Sa tingin nyo, hindi ho nakatulong ang NTF-ELCAC nung time na sabi nga ay marami mga
mga rebel returnees ang napaganda ang buhay. Sa totoo lang po, ginawa lang nila itong pagkakaperahan eh. Yung bawat isang tao po na napapasurrender nila, magkano ang napupunta sa kanila. Ibig sabihin may patong sa ulo yung mga Actually, kunwari rebelde. Pagkatapos susuko. Kami sir, masasabi namin yan. Alam niyo po ba sa mga communities namin, ang hinahanap po dyan para bigyan ng ayuda, miyembro ka ng Kadamay, miyembro ka ng iba't ibang organisasyon na progresibo. Pero, pagdating mo doon, ang tatanungin sa'yo, may hawak ka bang armas? Mga ganon. Pero, may pera po kasing katumbas yan eh. Mula doon sa pondo ng taong bayan. Nako. My goodness. Okay. Kayo po ba talagang pinagkaperahan lang po ang NTF. Pagka nanalo po kayo bilang senador ng bansa po natin, kami Sorry po. pabor po ba kayong i-abolish na po yung NTF-ELCAC? Kailangan pong i-abolish ang NTF-ELCAC. Kailangan pong i-repeal ang terror law. Okay. Oo. Kasi ginamit lang po ito hindi para sa mga totoong teroristang sinasabi. Mhm. Kasi kung terorista, hindi po kami ang terorista. Mas terorista po yung pamahalaan na nagpapatuloy na nagpapahirap sa ating bayan. Okay. Kaya kailangan po natin talagang buwagin ang NTF-ELCAC. Tanggalan ng pondo at ilipat ang pondo para sa mga serbisyong panlipunan na mas mapapakinabangan po ng taong bayan. Anong sangay ng gobyerno po natin ang gusto ninyong madagdagan Ayun. ng pondo? Siyempre Bigyan po, pansin. yung edukasyon ng mga bata, yung ating kalusugan, kasi kami po mga mahirap, nagdadalawang isip kami, magpapagamot ba kami? Wala nga kaming pera, pampamasahe. Oo. At syempre po, para dun sa pabahay. Pabahay. No? At magbigay talaga tayo ng trabaho sa lahat ng mamamayan para po, kaya po natin talagang suportahan yung pang-araw-araw natin. So, klaro, ang pinaglalaban nila, no, edukasyon, sa trabaho, pabahay, Kalusugan. no, at yung sinasabing nakabubuhay, no, na sweldo. Okay, si Genesis Russell Quezon, ano po ang tatlong, actually, nandito na nabanggit na no? Oo. Mga legislative agenda. Okay, so, ngayon na lang, Nanay Mimi, tanong ko na lang, kung kayo po ay sakaling pala rin na makapasok sa Senado, magbigay po kayo ng 3 salita, kung paano nyo po pamumunuan ang pamahalaan natin. Ayan. Isang makatao, Mhm. makakalikasan, Okay. para po ligtas kami sa mga kalamidad. Of course. At isang walang korupsyong gobyerno Iyon ang matindi. para po sa diba? ating lahat. Abon, Naniniwala. Kasi Pagbuwag magagamit sa po yung pondo corrupt. para sa Oo nga. tamang mga programa. Ang problema po with the present crop of Congress today, sa tingin po ba rin nyo, mawawalang korupsyon? Kailangan Kaya palitan pa? talaga. Kaya ba? Mawawala po ang korupsyon pag tamang tao po ang pinwesto nyo sa pwesto. Kaya nananawagan po tayo sa taong bayan. Bumoto po tayo hindi dahil sikat, hindi dahil may sinasabing Marunong magsayaw. mayayaman. Marunong magsayaw Opo. po eh. Ang kailangan po nating iboto, nakabatay sa track record. Sino po yun nandyan? Pag may mga demolition sa inyong community, sino po ang nananawagan para sa pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa? Correct. Para sa regularisasyon ng mga manggagawa? Mm-mm. Sino po ang nagsasabi na dapat walang korap sa ating bansa para po sa Yan. pondo ng ating mga serbisyo? Okay. Okay. Nako. Nanay Mimi, maraming salamat sa oras na binigay nyo, no, para makasama kayo namin dito at maipaliwanag nyo ng gusto. And even yung ang nangyari sa Pandi, which is really brought Kadamay into a negative, perception na talagang, sabi nila, parang iba. Sige ka, pag pumunta sa lugar mo yung Kadamay, wala ka ng bahay. Di ba? Ganun eh. Pero hindi po ganyan. Hindi Nalinaw Kadamay. ni Mimi ang tungkol dito. Thank you very much po. Okay po. Maraming Maraming salamat din po sa pagkakataon. Kaya po mga kababayan, pumili tayo ng tamang tao na iluluklok natin para gumawa ng batas na alam natin para sa ating lahat. Yun. Number 23 po sa balota, Nanay Mimi Doringo. Salamat! Okay, magpapasalamat din tayo kay Jawo, nakasama ni Nanay Mimi dito, ha? Okay. And syempre, sa mga kaagapay natin sa production, nandiyan po
ang ever supportive nating si Miss Ango. Of course, our manager, Mr. Ram Malonzo, in spirit, kasama natin siya today. At kasama rin natin na ang isang... ay, kanina pa to natutuwa ako sa kanya kasi ang sipag niya mag-picture dito sa atin. Ha? Okay, acknowledge din natin ang presence ni Kaishi. Ha? Ang ating OJT from UCC. Thank you very much. And Tata Ben, meron pa? Hoy, pasalamatan na natin ito mga estudyante po natin. Yan. Mula sa oo. iba't ibang mga universidad po, Nanay Mimi, dito po sa Metro Manila. From the LPU, Lyceum Philippines University, PLM, Adamson University, si Rose Antoinette. Yan. Go. Ayan. Aha. TUP, Dromar Napay. Mhm. Sa UST, FEU, CEU, UCC, nandiyan si Kaishi, Aha. and NCST. Sa inyong lahat, thank you very Ayan. much. Si Audrey, nakita At ko syempre dito. po, kay Ayan, Engineer sila Dave, Miguel. ang ating technical director Yes, po ng engineer. radyo na Radyo Pilipino. Oo. By the way, belated happy birthday kay Len Lloranta. Yan yung aking hipag na nag-celebrate ng birthday sa La Union. Ayun. Bakit walang pansit man lang dito? Oo nga Di ba? Hindi natin naramdaman. Mali yun, ano, di ba? Nanay Mimi. Happy birthday. Hindi tayo nakatikim ng pansit man lang. Ayan. Oo Mister nga. ko po bukas din ng birthday. Happy birthday to Advance happy you. birthday. Mama. Mama po ang tawag ko eh. Andy. Okay, Ayun. okay. So, Ben, Sir Andy, happy birthday. Okay, so natapos na naman po ang isang oras na talakayan dito sa ating programang araw-araw po ay nagfe-feature ng mga tumatakbo sa halalan. Kaya till tomorrow, samahan niyo po muli kami. Same time, 11 to 12 ng tanghali. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. thank you very much. At ako po naman si Ben Paipon po para sa ating pamumuno 2025. Maraming salamat po kami. Salamat po. And wish you all the best. At sana po baluklok po kayo bilang isa sa mga 24 na miyembro ng Senado, bagong miyembro ng Senado sa susunod. Thank you very much and Salamat good po. luck po. All right. you. Ben Paipon po sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 25. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.